Magandang umaga po. Muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Shout out po sa lahat ng manonood ng video ito. Lahat pong nanonood ng video ito ay pagpapalain po ng Diyos. Kung dati na po kayo pagpapala, patuloy po kayo pagpapalain at ingatan, pati na po ang buong pamilya nyo. Shout out po kay Kuyang po, Mambo Robles. At shout out din po kay JM Francisco. Palagi po nanonood ng video ko ito. Shout out din sa lahat ng mga staff ng Del's Grills and Restaurant na matagpuan po dito lang po sa Opera Road, Bulihan, Malolos, Bulacan. May babasahin po ako para sa inyo, pakinggan po ninyo, napakaganda po ito. Sa pangalawang hari po, Old Testamento, pangalawang hari po, 20, umpisa po sa 1 hanggang 6. Ganito po ang sinabi. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinasabi ng Diyos na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay, hindi ka na gagaling sa sakit mong yan. Ayun po. Sinabi ng Diyos po kay Isaias po, si propetang Isaias po, inutusan ng Diyos na puntahan si Haring Ezekias at sabihin na hindi ka na gagaling sa sakit mong yan. Pagbilin mo na sa iyong mga opisyal ng kaharian mo na para maayos dahil malapit ka na mamatay. Nang marinig po ni Haring Ezekias, ito po ang karugtong po. Nang marinig ni Haring Ezekias, humarap siya sa dingding at nanalangin. Sa dingding po siya humarap at nanalangin. Hindi po sa ribulto. Kasi nakagulian po natin ngayon na pag may problema, may nagkasakit o may problema, kahit anong problema, sa ribulto po humarap. Sa dingding po humarap. Mabisa ba yun? Sa dingding humarap. Salitang sa ribulto. Pakinggan po natin ang panalangin po ni Haring Ezekias sa 3 po. Alalahanin mo po ninyo, Panginoon, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan at buong katapatang at buong kapaitang umiyak si Ezekias. Yan po, umiyak siya. Sa dingding po siya humarap. Nanalangin, umiyak. Hindi po sa ribulto ha, sa dingding. At ito po sa 4. Hindi pa nakakalayo si propetang Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ng Diyos, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha, kaya pagagalingin kita sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo, mabuhay ka pa ng 15 years. Hindi lamang yon, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Syria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Ito po mensahe sa Diyos sa umaga ito. Malaking problema po yun, diba? Nung kasi panahong yon, ang mga propeta kausap ng Diyos, palagi pong binabanggit sa inyo. Ang propeta ang inuutusan ng Diyos na ganito ang sabihin mo sa mga taong bayan. Kahit sa hari, kaya sinabi ng Diyos na sabihin mo kay Haring Ezekias na mamatay na siya. At pagbilin mo sa kanyang mga opisyal ang kanyang ari-arian para maayos bago siya mamatay. Ganun po. Pero nang marinig ni Haring Ezekias, sa dingding po siya humarap. Hindi po sa ribulto. Patunay naman po dito na ang Diyos ay espiritu. Biblikal din po yon. Kung nasaan ang espiritu, nandoon ang katotohanan. Manalangin po tayo, nakapikit na walang kaharap ng ribulto po at taos puso po. At bago po tayo manalangin,
alisin po natin ang ating kaguluhan sa isip at puso at ituon natin sa Diyos ang ating isip at puso at marinig po yan ng Diyos. Kapag manalangin ka po kasi na masamang loob mo, hindi po marinig ang Diyos. Panginoon, parusahan mo sila, inaapi ako. Ginawa mo makukulam ang Diyos. Hindi po yung marinig ng Diyos. Ayon po sa binasa ng inyong lingkod, binigyan pa ng 15 years si Haring Ezekias sa kanyang panalangin. Ito po, nais ko pong mapansin po natin, lalo ng video ito na si Haring Ezekias ay humarap sa dingding at nanalangin, hindi sa rebulto o hindi kung anuman, at narinig po agad-agad ng Diyos. Hindi pa nga nakalayo si Propetang Isayas, hindi pa nga nakalabas ng palasyo. Ang gusto kong mapansin dito na ako po'y pinagkalooban ng Diyos ng kaunawaan upang maghayag ng kanyang salita. Hindi ko ito masasabi kung walang banal na espiritu na nanguna sa akin. Kasi pansin natin, kapag binasa ko po yung verse, pinapaliwanag ko po ng tuloy-tuloy. Hindi ako nag-iisip dahil banal na espiritu ang nanguna sa akin, ang nanguna galing sa Diyos. Siya ang nagsasalita. Pero pagkatapos ko pong magsalita ang salita ng Diyos at magbasa ng verse, back to normal po. Si Chef Roy po ay hindi ko sasabi matino ako, may madaling mairita din. Hindi po kung ganon bakit pinagkalooban ka ng Diyos ng kaunawaan? Ang Diyos po kung pinili ka na pagkalooban ka ng kaunawaan para magsalita, wala tayong magawa. Kahit ano man ugali na, gaya po ni Jonas. Si Jonas po makasarili at sinungaling pa, pero talagang pinilit siya ng Diyos na sabihin mo sa Ninive, siya ang inutusan. Yung pagkagusto ng Diyos na ikaw talaga ang utusan, yun po ang sinasabing Diyos ay pag-ibig. Kahit tayo makasalanan, hindi tayo agad pinatay ng Diyos. Sa lugar na yan, nagpadala siya ng tao upang magsalita ng kanyang salita para mangaral. Kaya po pag mayroon nagsalita ng salita ng Diyos, huwag po natin husgahan. Huwag po natin munang naitin o pagtawanan. Suriin po natin, pakinggan natin ang kanyang sinasabi kung talagang sa Diyos ba. At ang tungkol po sa mga nagtanong sa akin na si Proy, akala ko ba niluma na ng Diyos ang salita ni Moises sa Lumang Tipan? Bakit bumabasa ka pa rin sa Lumang Tipan? Hindi po lahat ng Lumang Tipan ay wala ng bisa. Ngayon, yung pong kautusan ng Diyos na pinadaan kay Moises ng 10 utos, yun po ang pinalitan ng Diyos. Pinalawak po ng Diyos. Dahil po, ginawa pong kayabangan ng mga tao, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, pinadala ng Diyos Ama di sa lupa, binago na niya. Kaya po, ang katunayan nga po, ang Panginoong Hesus at ang tagapagturo ng kautusan ni Moises ay lagi silang nagkakontrahan. Katunayan nga po, pinatay ang ating Panginoong Hesus. So, kaloob naman ng Diyos Ama na mamatay siya. Kasi kung wala pong kamatayan ng ating Panginoong Hesus, wala pong kapatawaran ng ating kasalanan. Pero, yun po ang dahilan. Hindi po yung naglalakad ang ating Panginoong Hesus, may lasing, sinaksak siya. Hindi po. Yun ang dahilan po. Ang mga turo ng mga iskriba, mga tagapagturo ng kautusan, at ang turo ng ating Panginoong Hesus, magkakontrahan. Dahil po, patunay lang po sa sinasabi ng lingkod na binago ng Diyos ang utos ng Diyos kay Moises. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Magandang umaga po muli.